Horror Stories by Forest Secrets. Tinulungan ko ang isang grupo dahil hindi sila makatawid sa baha. Pagtawid ko papunta sa kanila ay bigla silang nawala. Itago mo na lang ako sa pangalang Nestor. Malakas ang ulan noong gabing iyon. Hindi basta malakas, kundi yung tipong parang pinupunit ang bubong at pinapadapa ang kalsada sa bigat ng bawat patak. Pwersado akong umuwi dahil may inaasikaso pa akong trabaho kinabukasan. Madilim ang buong kalsada at tanging liwanag lamang ng poste at munting sindi ng aking cellphone ang nagsisilbing gabay ko. Habang papalapit ako sa creek na nadaanan ko sa barangay, ay napansin kong umaapaw na pala ito sa baha. Umabot na ito hanggang bewang. At habang naglalakad ako, ay may bumungad sa akin na kakaiba. Isang grupo ng 5 tao ang nakatayo sa gitna ng baha. Hindi sila kumikilos. Hindi sila sumisigaw ng tulong. Nakatingin lamang sila sa isang direksyon na tila ba may tinitingnan sa kawalan. May 3 matatanda at 2 batang magkahawak kamay. Basang-basa sila at parang nanginginig sa lamig. Pero hindi dahil sa lamig pala yun. Iba ang pakiramdam. Parang nilalamig na hindi pangkaraniwan. Nilapitan ko sila dahil malinaw namang hindi sila makagalaw. Hindi ko marinig kung ano ang sinasabi nila dahil humahampas ang napakalakas na ulan. Pero nakikita kong bumubuka ang bibig nila na parang bang may gusto silang ipahiwatig. Nang mas lumapit ako, ay doon ko napansin ang sobrang lamig ng hangin sa paligid nila. Hindi ito normal na lamig. May biglang kabog sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Nang marinig ko ang boses ng isa, ay halos paos at hilo. Sinasabi niyang hindi sila makatawid. Paulit-ulit nilang nililingon ang likod nila. Pero wala naman akong makita na kung ano ang dahilan ng takot nila. Wala akong ibang maisip kundi ang tulungan sila ng mga oras na iyon. Ako ang nauuna at sinenyasan kong sumunod sila. Habang naglalakad kami papunta sa kabilang bahagi ng kalsada, ay lalo pang lumalalim ang baha at umabot na sa dibdib ko. Naririnig ko ang mga bulong nila. Mahina, kaluskus lang sa gitna ng ulan. Parang nagdarasal, parang humihingi sila ng proteksyon. Hindi ko malaman kung bakit sobrang kabado nila. Subalit napansin kong panay pa rin ang lingon nila sa kanilang likuran. Naririnig ko rin ang isang kakaibang tunog mula sa ilalim ng tubig. Parang may gumagapang. Parang may humahaplos sa binti ko. Paglingon ko para tignan kung ayos pa ba sila, ay tumigil ako sa paghinga. Wala na sila sa likuran ko. Wala ni isa sa kanila. Nawala silang walang ingay, walang alon, walang kumislot sa tubig. Nawala silang parang bula. Para bang sumingaw lang sila sa hangin. Tumingin ako sa paligid, subalit walang bakas ng paa. Walang tunog ng pagwisik sa baha. Bigla akong nanginig
at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Dali-dali akong tumawid pabalik at halos madapa ako sa bilis ng takbo ko. Pagkarating ko sa kabilang side ay napansin ko ang mga lumulutang na bagay sa tubig. Mga kandilang putol-putol, lumang damit at lumang tsinelas. Lalong gumulo ang isipan ko ng mga sandaling iyon nang makita kong eksakto ang mga kasuotang lumulutang ay kapareho ng suot ng grupo na tinulungan ko. May biglang humawak sa balikat ko. Malamig, basa at mabigat ang pagkakadikit. Napalingon ako at nakita ko ang isang matandang lalaki mula sa barangay. Napailing siya at nagsabing sa tuwing ganitong umuulan ay may nagpapakita talaga sa bahaging iyon ng kalsada. Noon daw ay may buong pamilya na nalunod dahil sinubukan nilang tumawid kahit malakas ang agos. Simula noon, ilang beses na raw may nagkukwento na may nakikitang grupo na humihingi ng tulong. Subalit laging naglalaho pag sinusubukang tulungan. Habang kinukwento niya iyon, ay may biglang sumigaw sa likuran ko. Mahina, paos, pero malinaw na tumatagos sa ulan. Parang pamilyar ang boses. Parang batang galing sa grupo na kanina ay tinulungan ko. Salamat sa pagtulong. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang sigaw. Nakapako ang mga paa ko sa lupa. Pilit kong nililingon ang pinanggagalingan ng boses. Sa hindi ko inaasahang sandali ay may batang nakatayo sa gitna ng baha. Nakangiti pero hindi normal na ngiti. Pilit at malalim, parang hinihila ang pisngi niya mula sa loob. Basa ang buo niyang katawan at ang mga mata niya ay parang walang puti. Sa isang iglap, namatay ang ilaw ng poste. Dumilim ang buong paligid at tanging kidlat lang ang nagbibigay pagkislap sa paligid. Sa pagbabalik ng ilaw, wala na ang bata. Subalit napansin ko ang 5 anino sa tubig. Dahan-dahang lumulubog at parang hinihila pabalik sa ilalim. Napaatras ako pero hindi ko na maigalaw ang paa ko. May malamig na kamay na humahawak sa bukong-bukong ko mula sa ilalim. Mabigat, malamig at parang bakal. Sinubukan kong gumalaw pero hindi ko magawa. At doon ko na narinig muli ang boses. Mas malapit, mas malinaw, at nasa mismong tabi ko na. Hindi lahat ng tinatawid ay dapat itawid. At sa muling pagsabog ng kidlat, nakita ko ang mga mukha nila. Nakalubog, nakatingin sa akin, at hinihila ako pailalim. At pagkatapos nga noon, ay wala na akong matandaan. Ang sabi ng mga tao, nakita raw nila ang cellphone ko sa gilid ng baha. Naka-on at may nakalagay na 5 basak bakas ng kamay sa screen. Hanggang ngayon nga, tuwing umuulan sa bahaging iyon, may 5 aninong nakikita sa gitna ng baha at may mga boses na maririnig, humihingi ng tulong. Pero ang sabi ng mga matatanda, hindi sila humihingi ng tulong, kundi naghahanap sila ng kapalit.